Shalom. Blessed Monday morning. Blessed Monday morning sa lahat. Ngayon ako magbabasa ng ebanghelyo para sa araw na ito. Ang ebanghelyo na kung saan binabasa sa buong daigdig sa lahat ng mga Katolikong simbahan. The Gospel of the Lord according to St. John chapter 11 verses 19 to 27. Glory to you, Lord. And many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God will give you. Ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord, I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, kapiyastahan ni Santa Marta. Ayun, happy piyesta sa lahat ng mga patron ay si Santa Marta. So, ang sinasabing sa verse 19, ang mga Hudyo, mga kababayan nila ay pumunta kina Marta para i-comfort sila kasi kung titingnan natin itong konteksto ng John chapter 11, ito yung pagkamatay ni Lazarus. At kung i-read backward natin itong regarding sa magkakapatid, itong chapter 11, makikita natin dito na namatay si Lazarus, and bago pumunta ang Panginoong Jesucristo ay 4 na araw na dito sa John chapter 11 verse 17. When Jesus arrived, he found that Lazarus has already been in the tomb for 4 days. So, ito yung kung basahin natin itong buo, at si Lazarus din, nung binuhay, ito yung pagdating ng Panginoong Jesucristo, kasi ang pinag-uusapan dito si Santa Marta malang, pero kung babasahin natin yung buong John chapter 11, is binuhay ng Panginoon si Lazarus. And because of Lazarus, dahilan sa binuhay na niya si Lazarus, ay lalong pinagpipilitan ng mga Hudyo na nais siyang patayin for the reason na marami nang naniniwala sa kanya ng mga Hudyo. And because of that, alam naman natin ang background na kapag baka-gain na ang Panginoon ng maraming followers, ay alam ng mga Hudyo, ng mga leader ng mga Hudyo, na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni David. So of course, siya yung magiging tagapagmana ng throne David, kasi in-expect nila that the Lord Jesus Christ will reveal the dynasty of David, kasi yan naman yung nakahula sa 2 Samuel chapter 7 verse 13 to chapter 7 verse 12 to 13. So yung binuhay si Lazarus dito sa punto na ito, pero ang pag-uusapan natin si Marta. At kung babasahin din natin ang buo rito, na kasi since nakaibigan ng Panginoon itong si
ang tatlong magkakapatid. Kaya nalungkot itong magkakapatid kasi 'di ba alam naman natin noong ang community nila noon ay patriarchal, ibig sabihin kapag ang mga babae ay maulila, talagang napakalungkot sa kanilang part, lalo na kung wala pa silang asawa. So alam naman natin na ang mga babae ay hindi kasama dati kahit sa pagbilang, di ba? Ganoon na yan, na mga bata. So kasi patriarchal state nga sila during those time. So itong si Marta at saka si Maria ay lagi itong ginagamit na mga paghahalimbawa ng uri ng mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon o sa simbahan, sa mga parokya. Kapag ikaw ay taga social service ministry, social service ministry, ikaw ay si Marta. Kasi kung naalala niyo yung kwento na habang ang Panginoon, nang dumating ang Panginoon sa kanilang bahay, si Marta, of course, since may bisita sila, ang Panginoon, kasama yung kanyang mga alagad, of course, ay busy si Marta para paglingkuran ng Panginoon sa pamagitan ng paghahanda ng pagkain. Pero kung babalikan natin yung part na yun, makikita din natin na sinabi ng Panginoon that Mary chose the better part, na yung makinig sa paanan ng Panginoon, nakaupo sa paanan ng Panginoon para makinig. So, ipinapakita ni Mary na siya yung disciple. She wanted to listen to the Lord. So, pag nakaupo ka sa paan ng master, ibig sabihin ay ipinapailalim mo yung sarili mo sa master, nakikinig ka sa kanya, you are a disciple. Kasi ang ibig sabihin ng disciple is learner. Yan. So, si Marta, itong dalawang si Marta at si Maria, sapagkat ay busy si Marta sa pag-asikaso ng pangangailangan ng Panginoong pisikal. Pero mas kinumend ng Panginoon si Maria sapagkat si Maria ay nakinig sa Panginoon. Though, of course, hindi rin naman dinineglect ng Panginoon yung ginawa ni Martha. But, ang sinabi ng Panginoon that Mary had chosen the better part. So, saan tayo sa dalawa? Tayo ba ay si Martha or si Maria? Dapat bilang mga lingkod or naglilingkod sa Panginoon, hindi pwede na nagtatrabaho or naglilingkod lang tayo na naglilingkod sa simbahan, sa Panginoon in so many ways, pero wala tayong proper devotion or wala tayong daily readings and meditation of the Word of God. Or else, para lang tayong si Martha. Let us remember na mas kinumend ng Panginoon si Maria sapagkat mas pinili daw niya yung mas higit na mahalaga, yung makinig sa Panginoon. Sapagkat alam naman natin na ang pakikinig, sabi ng Romans chapter 10 verse 17, na ang pakikinig ay nagdadala ng pananampalataya. Sabi dito sa Romans chapter 10 verse 17, that faith cometh by hearing and hearing the word of God. Dito sa version ko is thus, faith comes from what is heard, and what is heard comes through the word of Christ. So, nagkakaroon ka ng pananampalataya sa patuloy mong pakikinig sa salita ng Diyos. Of course, kung titingnan natin itong Romans chapter 10 is because during those times ay may mga circulation na ng writings ng Old Testament, but during those times, ang mga sulat sa New Testament or itong mga aklat sa New Testament ay hindi pa nabuo. Later lang ito nasulat ng mga alagad. Kung makikita natin yung Gospel according to Saint Luke na isulat din sa San Lucas. Si San Lucas, bagamat hindi siya apostle, pero siya ay disciple ng apostle, ay makikita natin doon sa introduction niya na ito'y nakalap niya at kinwento, isinalaysay sa kanya at siya namang nagsulat. Kasi during those times ay hindi pa nasulat, sabi dito sa Romans 10:17, kaya
by hearing and hearing the word of God, ay dumarating yung ating pananampalataya. Of course, since na nasulat na yung Biblia, ibig sabihin that faith also cometh not only by hearing but also by reading the word of God. And gina-justify ko yung sinasabi sa Romans 10:17 na pakikinig. Ibig sabihin, sa ating kapanahunan, since now we have already the Bible na compile na noong 4th century, na pagsama-sama na yung mga aklat, kaya ang pananampalataya ay hindi lamang sa pakikinig, kundi sa ating ring pagbabasa ng banal na kasulatan. Okay. So si Martha, dapat taglayin natin yung katangian ni Martha at hindi din natin i-neglect much more ang katangian ni Maria na nakinig sa Panginoon. Diba? Kasi sinasabi nga ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 4 verse 4, diba? Nakikita natin diyan na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Diba? Yan yung nakasabi sa Matthew chapter 4 verse 4 nung tinukso ang Panginoon doon sa ilang ng diablo. Sabi niya, kung totoong anak ka ng Diyos, gawin mo ang batong ito ng tinapay. Kasi gutom na ang Panginoon during those times Pero anong sagot ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namamutawi sa bibig ng Diyos. So you see, ibig sabihin, mga kapatid, na hindi lamang tayo magpagal para sa mga pang-physical nating pangangailangan, because we are not just hindi lamang tayo physical, kundi meron tayong buhay spiritual. Di ba? Kaya nga sinasabi din doon ng Panginoon sa John chapter 6 verse 27, di ba? Sabi doon sa John chapter 6 verse 27, pero basahin na rin natin yung 26, sabi niya. Sa John chapter 6 verse 26, napagbahagi na namin ito nung linggo Sabi dito sa John chapter 6 verse 26, subuksan niyo po sa Bible niyo. Sabi niya. Sabi ng Panginoon, Jesus answered them and said, Amen, amen, I say, John chapter 6 verse 26, Amen, amen, I say to you, you are looking for me, not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Ito yung sinabi niya sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Pinagsabihan sila ng Panginoon, kaya kayo sunod sa akin, sapagkat nabusog kayo, nakakain kayong tinapay. Then, dinugtungan ng Panginoon dito sa verse 27. Tingnan niyo po dyan sa Bible niyo, confirm niyo. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which is the Son of Man will give you. For on Him the Father God has set His seal. Okay? So, sabi ng Panginoon, magtrabaho kayo or magpagal kayo hindi lamang sa mga pagkain na nasisira, kundi sa pagkain hindi nasisira. Diba? So, ibig sabihin, yung mga bagay ang ating pagpapaguran ay hindi tayo nagpapagal para sa physical na natin na katawan. Katulad ng mga malimit natin nakikita sa ibang mga tao, di ba, sa mga rider especially, eat, sleep, ride, repeat, eat, sleep, ride, repeat. Parang ganon. Parang work, eat, sleep, work, eat, sleep, work, eat, sleep, repeat. Hindi ganon, mga kapatid. Ang buhay natin ay hindi lang para sa physical na sa ating, we are not living just as this, mga physical lang. Na kapag mamatay ka, wala na. Kasi ang linaw-linaw na sinasabi ng banal na kasulatan, sabi dito sa mga Ngaral chapter 12 verse 7, sinasabi niya dito sa mga Ngaral chapter 12, buksan niyo doon, o Ecclesiastes sa English, sabi dito, mga Ngaral chapter 12, yan, kita niya, nakakita dyan, ibig sabihin, mga dating protestante yan. Or protestant yan. Sa mga Ngaral chapter 12 verse 7, sabi dito, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang katawang lupa at ang ating espiritu
or ang ating hininga, sabi dito, hininga dito sa term nito, pero ang sinasabi dito, ang ating espiritu ay magbalik sa may bigay sa Diyos, magbalik sa Diyos na may bigay nito. So, ibig sabihin, pagkamatay natin, hindi yung mabubulok lang yung katawan natin, then kakainin tayo ng wood, magiging alikabok tayo. Wala na, no? Sabi niya, let us remember the Lord bago manumbalik ang ating katawang lupa sa lupa at ang ating espiritu sa may bigay nito. So, ibig sabihin, hindi lang yung sinabi ng Panginoon, do not just work for food that perishes, but for food that does not perish, that endures unto eternal life. So, isa pa, mga kapatid, related itong mga ngaral, chapter 12, verse 7. Doon sa Philippians chapter 3, verse 20. Doon sa Filipos, chapter 3, verse 20. Buksan niyo po sa Bible niyo, paunahan. Makaunang kita ay may prime sa Bible niyo, buksan niyo po. Sa Philippians chapter 3, verse 20, mga kapatid, sabi dito, mga anak, Philippians chapter 3, verse 20. Yan. Nakakita na? Okay, ito, sabi dito sa Bible. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas. So you see, yung sinasabi ng Panginoon, that our real home is heaven with God, in the presence of God. Kaya nga, doon kahit si King David, hari siya, matapang siya, grabing kayamanan during his time, famous siya. Kinilala din ni King David. Sabi dito sa 1 Chronicle chapter 29 verse 15, mga kapatid. Basahin natin, hanapin natin mga kapatid sa unang Kronika chapter 29. Buksan niyo po sa Bible niyo. 1 Chronicle, paunahan. Sabi dito, sabi ni King David, sa 1 Chronicle, chapter 29, verse 15. For we stand before you, sabi dito ni King David, for we stand before you as aliens, alien daw pala tayo pala yung alien. Alien pala tayo dito. Sabi dito, for we stand before you as aliens, we are only your guests like all our fathers. Our life on earth is like a shadow that does not abide. So, ang buhay natin ay pansamantala lang, hindi magtatagal kahit mabuhay ka pa ng 150. Kahit mabuhay ka pa ng 200. Still, mamamatay ka pa rin. Mamamatay pa rin tayo. Kaya nga doon sa yung John chapter 11, nabuhay si Lazaro, bagamat hindi na nakwento sa Biblia. Yes, we know. We are very certain, we are very sure na mamatay uli yun si Lazaro. So John chapter 11, namatay siya. So, bakit tayo napunta dito sa usapan na ganito na we are just alien? Kasi pinapakita natin, nina-highlight natin na dapat ang taglay nating katangian ay yung katangian ng dalawang magkakapatid, si Maria at saka si Martha. Si Martha works for food. Si Maria listens to the Word of God. At sinabi nga natin na ang tao, sa Matthew chapter 4 verse 4, na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At sinasabi din natin, why we need, sabi doon sa John chapter 6 verse 27, sabi ng Panginoon, dapat magpagal kayo hindi lamang sa pagkain nasisira, kundi sa pagkain hindi nasisira na humahantong sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, because, sinabi pa natin, na sa mga ngaral chapter 12 verse 7, na sapagkat ang buhay natin, balang araw, babalik ang ating katawang lupa sa alabok, sa lupa, then ang ating espiritu sa may bigay nito.
At binanggit din natin na sinabi ni King David, even King David recognizes, sabi niya, katulad ng aming mga ninuno, kami ay mga manlalakbay lamang, mga alien lamang dito sa daigdig na ito. At ang buhay namin ay pansamantala. Since we know na pansamantala lang yung buhay natin, ibig sabihin, hindi lamang dapat tayo trabaho lang ng trabaho, trabaho lang ng trabaho, trabaho lang ng trabaho, wala na tayong prayer time, wala na tayong devotion sa Word of God, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag may ganito na may mag-share ng Word of God, hindi tayo nakikinig, hindi natin binibigyan ng pansin. Kaya nga kapag may mga para announcement sa parokya, may basic Bible seminar, level 1, 2, and 3, hindi natin pinapansin. Okay na sa atin yung makasimba tayo, tama na yun. Yes, okay. Kasi kung titingnan naman natin yung buong entire na misa, lahat yun ay nasa Biblia naman galing. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, lahat ng parte ng misa ay nasa Biblia. Yung isang si Scott Hahn, bago siya na-convert sa Catholic Church, sa Catholic faith, nung nagkaroon na siya ng isa siyang professor ng theology sa kanyang sekta na Presbyterian, nung nagkaroon na siya ng hindi niya na kayang ipaliwanag sa mga estudyante niya yung John chapter 6, dinrap niya yung course na yon. Pagdating ng chapter 6, yung Gospel of John yung tinatalakay niya, chapter 1, pagdating ng chapter 6, tinigil niya yung pag-aaral kasi hindi niya na kayang ipaliwanag sa mga estudyante niya na hindi na itong chapter 6 na ito ay may kaugnay sa pananampalataya nating Katoliko. Kaya dinrap niya yung course na yon, tinigil niya yung pag-aaral na yon sa mga estudyante niya at nag-resign siya doon sa school niya. Then, noong nag-attend siya secretly sa misa ng Catholic Church, nakaupo sa dulo, at narinig niya from the very beginning until the end, lahat ng mga binabanggit sa Biblia, lahat ng mga binabanggit ng pari, ay alam niya, since na kabisado niya all well verses sa Bible, alam niya na lahat ng ito ay galing sa Biblia. So, ibig sabihin, kapag nag-attend tayo ng misa, yes, of course, ang narinig natin ay Word of God. Kaya nga may first reading, psalm, then second reading, then the gospel. At maging yung gospel antiphon, di ba, yung verse na binabasa sa Alleluia, actually galing yan sa Bible. Hindi, kung nagbabasa tayo ng Bible, kapag marinig na ito, alin natin yun kung anong version or chapter. Yan. So, yun mga kapatid, si Martha, of course, taglayin natin ang katangian ng Martha, pero taglayin din natin ang katangian ng kanyang kapatid na si Maria, na nakinig sa salita ng Diyos. Sapagkat ang buhay natin ay hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At ang buhay natin ay panandalian lamang tayo dito. Yun sinasabi kanina ng 1 Chronicle chapter 29 verse 15 at saka sinasabi din sa Philippians chapter 3 verse 20. Kaya kung ganun, since na ganun pala, ang buhay natin ay pansamantala lamang sa daigdig na ito at hindi lamang tayo nabubuhay sa ating physical, kundi nabubuhay din tayo sa ating spiritual, ay dapat paglaanan din natin, bigyan din natin ng panahon o oras ang pagninilay sa salita ng Diyos at pagbabasa nito para sa kaunlad ng ating pananampalataya, sapagkat sinasabi ng Banal na Kasulatan na faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Kaya siguro, kung magtataka ka kung bakit yung pananampalataya mo bilang Katoliko ay hindi matatag, it is because we lack listening. Nagkulang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nagkulang tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nagkulang tayo sa pagnilay ng salita ng Diyos. That is why many of our brothers and sisters na lumilipat sa ibang sekta because nagkulang sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nagkulang sila sa pag-alam ng kanilang pananampalataya.
So maybe that is by now, lagi nating tandaan yung pangalang Marta o Maria. Na dapat hindi lamang tayo maging katulad ni Marta, dapat maging katulad din tayo ni Maria. So shalom, that is by now. Good night. Maraming salamat po sa nag-like, sa mga nag-like, at maraming salamat sa mga nakinig. At maging sa mga sumilip lang. May God bless us all and keep us safe and sound. At ingatan tayo ng gawin patnubayan ng Panginoon sa gabing ito kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga ikinabubuhay at mga taong malalapit sa atin. In Jesus' name, amen.